TV station, ang Border M kung saan naroon ang grupo ni Romeo, ang leader ng isang foreign force. Matapos mahuli ay tinakpan ng kanyang bibig at itinali ang mga kamay, para dalhin sa compound kung saan naroon si Romeo. Matapos malaman ni Romeo na isa siyang reporter ay naisip niya na isa siyang spy kaya agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na iligpit siya. Gustong magpaliwanag ni Serena na hindi siya spy ngunit hinila na siya palayo upang barilin. Habang hinahanda ng tauhan ang baril ay biglang hinila ni Serena ang kanyang paa, dahilan upang mahulog ang kanyang baril sa lupa. Agad iyong pinulot ni Serena at bago pa maagaw ay pinaputok niya ang baril, dahilan upang tamaan ang lalaki at siya ang napunta sa hukay. Nang marinig ni Romeo ang putok, ay agad siyang lumapit, ngunit sa isang iglap ay pinaputokan siya ni Serena, kaya't siya ay natumba at bumagsak sa lupa. Kinalaunan, naatasan si Serena upang kapanayaman ng Jiang family. Ang pamilya ni Romeo at isa sa pinakamayamang pamilya sa lungsod. Gayunpaman, sila ay nag-alangan dahil sa mahigpit na seguridad ng lugar. Matapos umalis ay siya naman ang pagdating ni Romeo, ang illegitimate son ni Mr. Jiang, ang chairman ng Jiang Corporation. Napag-alaman din na si Romeo ay pinaalis sa Jiang family noong siya ay bata pa, ngunit ngayong patay na ang nag-iisang legitimate son ni Chairman Jiang, ay muli niyang pinatawag si Romeo upang siya ang papalit sa posisyon ng kanyang namatay na anak. Patay na si Shotak, at dahil ikaw na lang ang naririyan, ay ikaw ang magiging Shotak. Ikaw na lang ang nag-iisa kong anak at simula ngayon, inaatasan kita upang emanehar ang kumpanya, saad ng kanyang ama. Tinanggap iyon ni Romeo at sa loob niya, ay sinabi niyang, panoorin mo kung paano ko patakbuhin ang kumpanya. Samantala, 30 segundo na lamang ay magsisimula na ang live broadcast para kay Serena. Gayunpaman, bigla nilang siningit si Nora para maging co-host niya. Hindi pumayag si Serena dahil ang kanyang posisyon ay pang solo lamang. Gayunpaman, kinakailangan niyang sumunod.